Praise the Lord. Salamat sa pinasahi nga awit. Ato ang special song karon mga igsuon, makita nato sa Psalm 5. No? Pakita din ni David ang una nga nagapamalandong siya, no? Naga-meditate siya. And iyahang meditation gibuhat niya sa buntag, susama sa atong kinabuhat karon. Sige, sa ato ang meditation, ang ato ang meditation for this morning is taken from the book of Proverbs chapter 4. So na assign na kini sa ato ang 52-week Bible reading plan, no? So kung nagbasa ta, nagfollow ta sa ato ang reading plan, dili na kini bag-o. So daghan tag makuha nga kamatuoran nini. So sa ako ang meditation, sa ako ang pagtuon, kani ako mga nakuha nga pagtulunan diri sa Proverbs chapter 4. Ingon diri, "Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to no understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law." Una, gisugdan ni Solomon diri with a direct and heartfelt call. Nawag siya sa iyahang mga anak. Giingnan niya ang iyahang anak. Pamati kamo. "Hear ye, children." Unsa ang paminawan, ingon ni Solomon diri, "For I give you good doctrine, forsake ye not my law." Ang tudlo ni Solomon diri, he does not teach vague philosophy. Wala siya nagtudlo og kanang kalibutanon nga mga pagtuo, but he teaches or he taught good doctrine. Mao na ang makita po nato sa mga wise nga mga parents, no? A wise parent must pass on biblical truths, no? Kung naamay ipasa, naamay i-inherit sa usa ka anak gikan silang ginikanan, dili lang ang maayong behavior sa parent, but also ang kamatuoran, the truth, biblical truths that will lead to godliness. Ang verse 3 diri, ang gwapo kayang pag-ingon ni Solomon diri, "For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother." Si Solomon diri nag-reflect sa iyang kaugalingon kung unsa siya gitudloan sa iyahang amahan, no? Si David mismo gitun-an, no? Ang iyang mga nakuha og iyang ipasa si Solomon kay iyang nakuha gikan sa iyahang amahan, father. So ato makitaan diri, it would remind us of the kaning gitawag natog filial obligation, responsibilidad sa kaning Kristohanong magtotoo, labi na mga ginikanan ang pagtudlo sa ilahang mga anak. In verse 4 to 7, gipakita diri unsa ang tumong sa pagtudlo. And that is to get wisdom. Makuha ang kaalam. O kung once nakuha na ang kaalam, higugmaa kini. Love her. Ang gina-refer diri ang wisdom o dili kinibiyaan. Wisdom is not just useful. Dili lang na ay kapuslanan kini, it is essential. Kinahanglan jud ni mo nang si Solomon nagdungag, "With all your getting, get understanding." So kung unsa mang ato ang gi-seek sa atong kinabuhi, wala tay lain unahon sa pagpangita, and that is wisdom. Ano man ang gitudlo ni Solomon diri, kung nagatinguha man taog, if we seek in life such as riches, kanang honor, or even reputation, unsang unahon, let wisdom be first. No, ang kaalam maoy unahon. No, munang instruction sa
ang instruction ni Solomon. But in reality, sa atong society karon, no, most people, if not most but all, no, kung dili tanan, the people strive for degree, higher degree, no, mas taas na education or position and even power. Pero ang scripture nagiingon, we must pursue wisdom above all. Verse 8 and even verse 9, ang reward sa wisdom is not only spiritual peace, but there is also honor and grace. Ni pasidungog o grasya. Now, once makuha nato ang wisdom, no, it will teach us how to avoid the path of wickedness. Kabalon man ta sa unsang epekto sa pagbuhat og dili maayo, no? Makita nato dira sa Romans chapter 2. And then there is a last part sa verses 20-23. Morning, isa sa mga greatest principle when we talk about wisdom. My son, attend to my words, keep with all diligence, keep thy heart, with all diligence, for out of it are the issues of life. Kung ang ato ang kinabuhi, ang actions nato, majority of it magikan sa unsa ang ato ang bati. That is why we must keep our hearts clean, keep it focused on the Lord, and we must always guard our heart. My son, attend to my words, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, itong makita diri, verse, last part, no, from verses 24 to 27, si Solomon nagtapos sa iyahang panambagon, no, put away from thee a froward mouth. So, in other words, magstorya ta unsang truth, ang kamatuoran. Let thine eyes look right on. No? Pasabot ani, we must stay focused. No? Kung our life is likened to a race, no? Na dapat makahumanta sa ato ang race, sa tong gidagan, and to ponder the path of thy feet. No? We must walk uprightly, we must walk straight. Muni ang kinapakita diri that the life of wisdom is not passive. Wala ray mag-igo lang ta maglingkod nga wa tay lain buhaton. It requires active attention, active na decision, and devotion. Ug unta ang Dios magapanalangin sa ato ang short meditation. Makuha nato diri sa Proverbs chapter 4. Daghan batag makuha diri nga kamatuoran. Okay, magapadayon ta sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya, doctrines of grace, particularly sa ato ang topic nga the callings of God, mga pagtawag sa Dios. As a recap, na duha ka klase nga pagtawag, the general call of God, o gitawag nato outward call or external call. So, kani nga pagtawag, kanunay og pirmi kini resist, no, masupak. Ug ang ikaduha nga klase nga pagtawag, kani ang malampusong pagtawag sa Dios, or the effectual call of God, or gitawag pud nato the irresistible grace. So kani nga klase nga pagtawag ni nga iya sa Ginoo, iya sa Dios, o gulay buhat ang tao, dili iya sa tao. And kani nga pagtawag gamhanon, no, it is powerful, unbeatable, dili mabuntog, and dili gyud ni masalikway. It cannot be resisted. Munang gitawag siya irresistible grace.
And last, kani nga pagtawag, no, akong ginapakita, ginaingon diri ang mga characteristics, no, kinaiyahan sa malampusong pagtawag. Ikatulo, kaning klase maong pagtawag, maoy usa ka pinasahi. It is special and personal. So, naana kita sa resulta. Yung sa mga resulta sa malampusong pagtawag sa Dios, naana kita sa ika-5. No? The effectual call of God is a call from uncleanness to holiness. Ang malampusong pagtawag sa Dios maoy usa ka pagtawag gikan sa kahugawan ngadto sa pagkabalaan. So itong mga bersikulo diri or 1 Corinthians chapter 1 verse 2, 2 Timothy chapter 1 verse 9, og naana kita karon sa 1 Thessalonians 4 verse 7. Itong basahon ang kanina bersikulo, 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Ingon diri, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. So, again, kaning bersikulo, it is very simple and direct. No? Klaro kaayo o direkta iyang ginapunto, ginaingon. O sa iyang ginaingon nga ang pagtawag sa Ginoo, ang malampusong pagtawag sa Ginoo, magpahilayo sa usa ka tawo dira sa kahugawan, away from impurity. And another verse diri na to makita sa 1 Peter. Nahumanam dito discuss ning ko 1 Thessalonians 4 verse 7. So diri na pud sa 1 Peter chapter 1 verse 15. 1 Peter 1 verse 15. Ingon ni Peter, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ipakita diri, gi-connect ni Pedro, ni Peter, ang kinaiya sa Dios dira sa kinabuhi sa magtotoo. Because God is holy, kay tungod kay balaan ang Ginoo, ang Dios, those whom He calls must also live holy lives. Katong iyang gitawag, through this effectual calling, kinahanglan usab nga kinabuhi nga balaan. So, in other words, not just on Sundays, dili lang balaan ta sa dihang magsimba ta during prayer meeting or even Sundays, but in all manner of conduct. So, sa tanan aspetos tong kinabuhi. So be ye holy in all manner of conversation. In all aspects of life. So, sa ato ang matag-adlaw nga kinabuhi, we must manifest holiness. Not just only adto tag simbahan, magsimba, pero in all times. Sige mga igsoon, ato ning ipadayon sa sunod nga higayon, napay 2 Peter chapter 1 verse 3. And then gatag example sa kaning effectual call of God, magresulta, or it is a call, mo kini ang maoy usa ka pagtawag gikan sa kahugawan, from the uncleanness to holiness. O sa ipakita magtapos, very important to always emphasize that we must be sure of our salvation, and there is no other time to prepare our salvation. It must be now, karon.
dapat ta mangandam sa tuang kaluwasan. In Mark 1:15, the Bible says, repent and believe the gospel. Walay lain nga makaluwas ka nato kundi si Ginoong Hesukristo. Mga tagpasaylo sa atong kalapasan, we must repent and believe that He is the only one that can save us. In Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Inyong kauban karon si Attorney Lemel Atop, kauban si Pastor Andres Atop Jr. magaingon, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo once again, mga sulan. Tapos na sab, no, ang ato ang first portion na gidala ni Brother Attorney Lemel Atop. Salamat nini nga kamuntagon din napaminawan na sab nato ang pulong sa Ginoo. Diin nga nagahisgot about nining mga pagtawag, pagpili ug uban pang mga punto diya sa doktrina sa grasya. Kaya ko ang pagtimbaya sa mga kaigsunan sa matag usa karon nga nagatanaw nini ato ang programa, nagapaminaw nini ato ang programa sa the Sovereign Grace Hour. On screen na atong timbayaon dinhi ato ang i-acknowledge si Sister Grace Grace Sami Kalibay. Sabi ni kay Brother and Sir Boyet Tagusi sa San Agustin, Santa Maria. O doon lang kayo ang Thanksgiving, no? Pagpasalamat diha sa church ni Pastor ni Pastor Freddy Tarongoy diha sa may Santa Maria, San Agustin, karong June 28. O acknowledge na ko din si Pastor John Valentin nga nagatanaw sa tuang live karon. Pastor John, good morning. Pastor sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Yung mga kaigsunan, ako ang balik si Pastor Atop sa dinisa tuang second portion. Amen, amen. Praise God, praise the Lord. Salamat. Salamat sa maong mensahe sa awit. Binumayson, as usual, igapunta sa atong daily meditation, book of Proverbs na, no? Now, isgutan nato ning versikulo 24, adin isgutin ni si Solomon, mahitungod ni ning pagpamungal natong mga ginikanan sa atong mga anak. Bunalan gid sila, de pastor, bunalan, sumama sa Bible, no? Pero kanabang pagbunal, inubanan ang paghigugma. Ingon din na, he that spareth his rod, Proverbs na, no? Siya daw nga di mabunal siyang anak, panahon nga makasala ni, wa, hindi mahigugma sa anak. Sila Ginoo, no? But he that loveth him, apan ang ginikanan daw, no? Nga mo latos, matag panahon nga makasala ang bata, ipakita niya yung gugma. But he that loveth him chasteneth him betimes. Although di good sa tanang panahon bunalan, nagipagmaymay, no? That reminds us that because we are being loved by God the Father as children, maupunay baton si Ginoo sa mga ison. Gina-chastise na niya. Pero dili po mo kastigo ang Ginoo, kung wa tayo nahimong sala, ha? Dili nga na ang Ginoo, dili sama na itong mga ginikanan nga. Bisa gamay lang kayo nga sayop sa anak. Dahil tagpamunal, ha? Dili nga na. Kaya dito sa verse 25, may ison, itong meditation, no? Ako lang gihatag ng verse 24 as another moment of reminder. Verse 25 ingon din ni Proverbs 13,
where Solomon said, "The righteous, it is to the satisfying of his soul, but the belly of the wicked shall want." Sa daw higala? Ang mga matarong daw, nakaon, no? Alang sa katagbawan sa ilang kalag. So, actually, ang pagkaon sa itong kalag, yun, maigsoon. Katagbawan o ang pagkaon sa itong kalag. Gisulti na sa ato ang Ginoong Hesukristo. Gisulti niya diha sa Matthew 4:4, matod pastong Ginoo, "Man shall not live by bread alone." Ang tao daw, dili mabuhi sa tinapay lamang, but every word that proceeds out of the mouth of God. Dili sa mga pulong sa Dios. Kaya kita maigsoon as a tripartite being. Gibuhat sa Ginoo nga dunay espiritu, kalag ug lawas. Ang pagkaon sa atong lawas, siyempre, material nga pagkaon. Samtang pagkaon sa atong kalag, pulong sa Dios. Nya kay kalag may gisgutan din "The righteous, it is to the satisfying of his soul." Ato pa, basta mga tao, katawhan gani sa Dios, iya yun ng pakanon, aron mabusog ang ihang kalag. Sa pulong sa Ginoo. Ug salamat gid sa Dios, maigsoon nga kining ato nga programa, The Sovereign Grace Hour, nahimong agianan, aron nga di lamang ako, ikaw, o daghan pang mga makapaminaw ni nga itong programa throughout these years, no? And God is so good, so faithful in providing the needs of it. Bang makabayad bitaw mag-exalt kita monthly. Salamat gud kamong mga nagapray o nagatabang ni ini pastor na may padala tabang para sa radio program. Salamat gud kayo makagoon ta. Og Bible kasultira na nga he will just repay, no, all our efforts for the Lord. He that spareth the righteous, it is to the satisfying of his soul. Sigutan nato ni ugma maigsoon kining second phrase ani, but the belly of the wicked shall what? Grabe, no? Sige, ugma ato ni tagapagtakan. Dining mga nangaging adlaw maigsoon, no, guys, gutan ni ining sermon outline na to. Unsa to nga sermon outline, pastor? Like nalimot mo? Nalimot Daniel chapter 2 verse 12. No, katubang ang hari atong panuna si King Nebuchadnezzar labing sukuha dito sa Babylonia kay may makahubad siyang damgo. So nag-decide ang hari pamatyon tanan nga mga wise men dito sa Babylonia. O ato din topic may so again is the savior of Babylon's wise men, no? Atong teksto is Daniel chapter 2 verse 12. So mao ni, no, nga ang hari nag-decide siya, naka-hukom siya pamatyon ning so na si Rosari ba King Nebuchadnezzar. May pulos ning ako ang gikuan libre tanan pagkaon tanan igura sila nga, no, mapel si Daniel pero sa ito gibuhat ni Daniel maigsoon, no, gibuhat ni Daniel sa atong first point mo ni problema, no, the problem, second main point the solution, and third point is the outcome. So sa problem maigsoon mo to, no, may makahubad sa damgo sari nga resultas kamatayo nilang mga wise men dito. Then ang solusyon sa ato atong na nahibalo, ano, una sa point A na to, Daniel's right decisions. Giduol niya sa atong bata sari niya istorya wa sa manago, no, wa sila mahadlok si Daniel, wa mahadlok matubang sa bata sari. Na-remember na ko lang Proverbs 28 verse 1. The wicked flee when no man pursueth. Bitaw, kini mga daotan daw magsoon.
Sa maghimo kay dautan, gadaga na, bisag way gagukod. But the righteous, panamang matarong, maisog sa mas leon. Sibugan ng layon. Yung na nakaisog ba sa mga taong mga matarong nga wa maghimog dautan. Siyempre, pasangin lang ka, nangawat ka. Bisa ganing, ikaw karoon ng minaw. Pasangin lang kang nangawat sa kanding sa musilingan niya. Sa pagpangawat. Wa kay, bisag pisi na lang, kay ka mangawat kanding pagka. Pasangin lang ka. Sa baka, singisi ka? Kuha na ka, charge ka dito sa barangay, tubang sa kapitan, or sa kanatig, kanabang in-charge nga ng mga panag-away. Rumalisan ka, mahadlok, hindi yun ta mahadlok mo igsoon. Ito bang unatok yun na, di ba? Nga naman, kay kung tinuod bang wa ta mangawat kanding, pero nangawat ta, isa pa isog-isog pa ta, nakawat nakalderita sa itong kanding, sakpan na gyapon na. Yan naman na. So si Daniel maigsoon, ilabang isugag yung Daniel, huwag yung si mahadlok. Doon niya ang bata-bata sari. O sunod na, gidool niya ang iyang makaubanan ng mga Hebrew children. O sa katapusan, nagapangaliw po sila sa Ginoo. They asked God's help that situation. Bagay na magsoon. Dangop kita sa Ginoo sa panahon sa itong mga problema sa itong mga panginahanglan. Now, sa last point na to, the outcome, sa ito resulta, tanawa ra God. Kay giilan ni Daniel nga ang Diyos nga nahibalos na ng mabutang nga wali tago sa Ginoo dito sila nagahangyo. O ang resulta, the outcome, una, the dream was revealed to Daniel. Tanawara, ipadayag sa Ginoo dito ang kanabang sa Gidam Gusari. Daniel chapter 2 and verse 19. Tanawa ni, Kapitulo 2, versikulo 19. 2 verse 19. Matod pa din sa pulong sa Ginoo. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Ipadayag. Remember na ko na yung pulong ba nga gi-reveal ba? Ito laging utana ang mga disciples, Lord. Ganun nga sa uban, mga tagagawas, iagi manimo og sambingay imo mapagtudlo pagwali. Pero din hinamo imong ginapadayag ni plainly. Sa ito bagas itong Ginoo, gitago na sila apan kayo gipadayag maong mga kamatuoran. Aron daw sila magpaminaw pandi makasabot. Magtanaw pandi makakita sa kamatuoran. Yun na nahigala ang kagrasyo sa Ginoo natong mga nasave by His mercy. Ipakita ka na to, una atong pagkamakasala, gidala sa Ginoo sa pag-ila sa atong pagkamakasala, unya, ikaduha, ipakita ka na to nga ang atong gikanahanglan nga musib na to mo si Christ. Itong dugo nga iyang giula sa cross. Muna higala, no? Kita na to atong need na kang Christ. Muna nga by faith, atong gisiligan si Kristo Jesus, nga pakiluoy ta. Sa mga pastor, kung saan nahitabo, nitong pag-abot sa tulip, hindi na mao. Salvation nga ako na angkon, ni atong 1983 pa. 1983 pa, wala pa may makita ni Malo. Batanon pa ko na. Kaya pagka 1991, minyo naman may pag-abot sa tulip. Mabitaw na nga ako, again sige ko ng
teaching lagi nga kung di ka daw makatuor sa tulip doctrine. Although we are preaching about this doctrines of grace, usan ang tulip mong ginaisugutan, Pastor? Muli sa ko sa kong topic, Mason. Tulip gold, kinibang doktrina sa grasya nga itong balik-balik wali diri sa radyo. Ang tao, depraved, makasala. That's the first point of that doctrines of grace, no? Man's total depravity. Nung tulip, no? Total depravity of man. You, is unconditional election. Doon ay pagpamilya ang Ginoo. Then L, that discusses about the purpose of the death of Christ, limited atonement, no? Ang I is irresistible grace. Nga di yun na resist tao ang grasya sa Diyos kung muluwas ng Ginoo. O ang P, which is the last letter of this acronym tulip, Mason maokini, no? Ang katawan sa Ginoo gina-preserve na, preservation and perseverance of the elect. 1991 naman na naabot din sa Davao. Mana ako pa kumingon nga kung pa daw makatuos tulip, wag yo'y di pa maluwas. Huwag maluwas kung di makatuos tulip. Kanang maong nga teaching, that's heresy. Parehara na sa kung di kayo bautismuhan, di ka maluwas. Mara nang kailangan, mara nang kanang pagtuuhan na. Sayop na, Pastor, kung napay sobra sa sayop, mga na. So, muni magsoon. Balik ta sa kining kang Daniel. So, the dream was revealed. Praise God, no? Gireveal sa Ginoo kanato. Di lamang ning doctrines of grace, bisan pagani ning katuluan sa landmarkism. Doon na mga true churches ang Ginoo sa Kristo, kaya gi-preserve. O salamat kay ang iglesia di sa Davao, usan ni ini mga ekson. Ano kayong mga kapasok kang inyong simbahan, Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Matina Playa is one of the Lord's churches. Ano kasulti ko na? Naibisis mo igsoon. Tulog kabutang nga itong angay nga duman aron nga sa ka-iglesia may insakto siya. Number 1, ang iyang teaching, insakto. Di mo contradict sa Biblia. So, right doctrines. Secondly, maigsoon, ang ato nga mga churches, no? Doon na ni walay bugto nga kasaysayan na nagsubay sa confession of faith sa mga katigulangan. Naagitay confession of faith. O saan napasok confession of faith? Kana bang set of doctrines nga gipasa-pasa. Set of doctrines nga gipasa-pasa sa generation to generation. Sama ni karon no? Ang usa sa mga doktrina sa iglesia sa atong Ginoong Kristo, gatulo ni sa matuod nga Dios o gasimba sa matuod nga Ginoo nga Dios. Dili tong revolto mana maison sa Biblia. Ba't lang mahibulong po tanong nga ang tao ganahan kayo mo ludluhod ang rebulto nga ang gisugo sa Bible pagsimba sa Dios is sa espiritu magkamaturan. Dili ka matubang tag-rebulto, hindi matinuod nuod ba din na kadakong sayo pa na igala. Das idolatry, tubang tag-rebulto magluhod-luhod nga wal pagiluna sa gingharian sa langit ang mga nagabato niya na ano diha man kamo luhod. Mundit so dahil kagampo nga to langit ng amahan. Yung mga gitudlo ni Christ, Matthew 6. Ang prayer is, Our Father which art in heaven. Wala siya, model prayer na ha. Actually, wala, mag-ampo na si Christ anang Matthew 6. Wala siya mag-prayer na. Nagtudlo lang siya nga, mauni siya, ang himuon. Mag-ampo ka mo. Asa i-address itong prayer nga ito sa amahan. Mula sa prayer ni Christ sa John 17, dito niya i-address sa amahan. Sa pagkatawahan ng nustong Ginoo. Nang biya sa kudiha, maigsoon kadali. Na? Napatay, nahabiling pipilak ka mga minuto. So, Pastor, kini di ay kasimbanan ni Ginoong Kristo
Dahil ni siya wala bugto ang kasasayan. Yes. Mao na higala. Biyasa ko sa maison. Biyasa daya ko nining atong sermon outline. Ato sa ning risata sa mga doktrina sa kasimbanan sa itong Yesu Kristo. So, magulang ako na isigutan, no? Nga ang matuod nga ang rather ang iglesia sa itong Yesu Kristo katulog na sa matuod nga Dios. Nga musimba kini sa Dios diya sa espiritu kamatuoran dili arbulto. Unya nga ang ngalan sa buong nga Dios maigsoon kipalihag diya Salmo 83 bersikulo 18. Na gisulti diya pastor ang ngalan siguro yes na abi mo gwa. Salmo 83 and then verse 18. Ito lang tanawan sa gingo din ni David. What did David say in this particular verse? Psalm 83 and then verse 18. Yara, mata pa din ni David. That man, asungod to sa verse 17, let them be confounded and troubled forever. Yeah, let them be put to shame and perish, that man may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the Most High over all the earth. Arong katawan, masayod, makaila. Walay lain nga Diyos. Nga walay lain. Kansa nga ngalan si Jehovah. Mao ang pinakalabaw sa tibok yuta, tibok kalibutan. Whose name alone is Jehovah. Sige, maisan, di oras di ay. Ato ni padayon ugma. Nakapatag mga isugutan, mahituod nining mga pagturunan sa ato ang Diyos Kristo. Ano pa, sa ka-versikulo akong isingit maisan. No? Sa pagka-versikulo. Kining giingon sa very common verse. Kaya kung magbasa tag Bible, kung gasugot tagbasa, magining unang basahon na to. Genesis 1, verse 1. As the Creator, manang gisgutan na sa book of Genesis ang pagbuhat sa Ginoo sa tanang mga butang. In the beginning, Moses said, kasi Moses may nag-record aning book of Genesis, the first 5 books, no? In the beginning, God created the heaven and earth. So, sinugdan. Gibuhat sa Diyos ang langit o ang yuta. Nga naman na pastor nga gisigot mo nagsinugdan. Nga sawa pa na sa sinugdan, wala dahil Ginoo, di na mo. Mabitaw na nga gi-emphasize din in the beginning, tungkol kay ang Diyos, wa may siya beginning. So, there was a point of time nga ang Diyos nagsugod siya sa pagbuhat ni mga butanga. Apan sawa pa niya na tuwa na ang Diyos sa eternidad sa wala pa ang tanang mga butang. Higala, kumusta ka man? Diya sa imuhang spiritual condition? Are you sure of your salvation? Have you come to repentance? Have you trusted Christ as your Lord and Savior? Tingali ba yaog sigag minuto programa, panoorin mo sa nating kaluwasan, ha? Pagbalik ba sa Ginoo, katurang mga linuwas niya mo yung dalhon. Kung wapa siguro sa mong kaluwasan, din na say, come to repentance and trust Christ as your Lord and Savior. Handurog sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr., manamilit. Magaingon ang Diyos, magapanalangin, kanatong tanan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo. Once again, sa makausap pa mga kisunan, diin minawa na sab nato ang second portion. Buhay pa lamang. O nagaisgot kini mga kisunan o mga pagpainomdom ka nato. Diya sa mga pulong sa Diyos, uban siyang alagad. Kaya kung padayon nun kining biblical message na kipadangat ni Pastor John Valentin, matod pa din sa Psalm 119 verse 97. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Good morning kaninyo mga igsuon.
sa Ginoo og usab kanimo Brother John. Okay, salamat Pastor John sa imong biblical message na no. When we say how love I thy law, meaning to say na nagahisgot sa kinatibok ang pulong sa Dios og naay mga punto diha nga diin nagahisgot og spiritual and moral law kanang mga sugua o kanang mga pulong diyan nakulit balaan matarong og maayo ug angay gyud natong higugmaon. Mga pulong sa Ginoo mga kaigsunan dili na higugmaon sa mga tawo nga tawhanon. And then dunay mga panguna-una nga kaaway adto sa Ginoo. So busa ana nga maong mga puntuha mga kaigsunan dili sila magpailalom na but rather ilahang tamay no? Na-despise nila to the point pa nga i-reject nila apan ang usa ka tawo nga gikan diha sa Ginoo mga tinawag sa Ginoo are those people nga magahigugma diha sa iyang pulong as a whole. Mao na mga kaigsunan, it is my meditation all the day, dili lamang sa kagabihon kundi sa tibuok adlaw o gabi. Na mga kaigsunan, it is meditated by His people sa panahon nga diin free sila, diya sila mga gimbuhaton o sa bisan unsa nila nga mga na-engage sila ini nga kinabuhi sa panahon nga sila makabaton og panahon magatuon gyud sila sa pulong sa Ginoo. Mga panahon na mga kaigsunan di ta maka buhat sa itong mga gibuhaton kana mga free time na to atong ipamalandong sa pulong sa Ginoo. Naigingon diya sa Psalms chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Atong kalipay na gyud diya sa mga pulong sa Dios ug kini iyang ginatun-an gipamalandungan sa adlaw ug gabi. Salamat Pastor John sa imong message. Dinhi kay Brother John Bert Riobal sa Barangay Kapatagan, Digos City. Dinisabta kay Brother Will Abrantes sa Mawab, Davao de Oro. Malipayang pagpaminaw sa matag usa ka nato. Salamat sa Ginoo na kay gayon nining live. Medyo na late. So ang first portion nato is nagapahibalo si Pastor sa mga coming events karon murag moadto sila sa Tamban. Ila ni Pastor Edwin Bungkalis. Doon ay Bible seminar nga ilang atinan dito. And then nagpahibalo sab si Pastor sa umaabot karong June 28 ila ni Pastor Freddy Tarongoy sa San Agustin, Santa Maria alang sa ilang church anniversary o ining Thanksgiving, church Thanksgiving. Kita-kita ta dito mga kaigsunan, especially din sa Dilsor area, sa Makatambong lang. Pero doon ay mga importanteng yung ibuhat na yan po sa Ginoo nga makahatag-tag lugar. Ako anak po mga kaigsunan bagay sa Badomen una. Okay, alang nining adlaw mga kaigsunan, mapasalamat tas Ginoo sa pulong sa Dios. Og di ta malimot sa pagpanugyan sa atong kinabuhi. Diya sa to ang mga lakaw rong adlaw, mga gimbuhaton ug uban pa. Kay Ginoo gyud ang maoy labaw na sayod. At the same time, kung makapanugyan ta sa ito ang gimbaton ni adlaw diya sa Ginoo, mapuno ta sa panalangin gikan kanya. Manay gingon nga seek ye first the kingdom of God. What is the kingdom of God? Una, diha siya nagapuyo. Ilang kauban sa iya mga kabubuton o guban pa man. So, unahon na to siya.
kay nga ito mga panalangin gidawat kining tanan nagagikan nga na kaniya. Kay mga kaigsunan hangtod sa sunod nga panahon dungog-dungog na sabta, tan-aw na sabta sa paminaw sab sa ato ang programang The Sovereign Grace Hour arang ni adlaw uban ni Pastor Atop o ni Pastor and Brother and Attorney Lemel Atop. To God be the glory. Ang Diyos mag-auban ka natong tanan lang ni adlaw. Dalaygon ang Ginoo.